Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 4. Quarter 4, Aralin 4. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa akda o tekstong naratibo, tulang pambata. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan. Nauunawaan ang tekstong naratibo, tulang pambata. A. Naibibigay ang natuklasang kaalaman sa teksto. Natutukoy ang tayutay, simili o pagtutulad sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang teksto. Nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap. A. Tayutay, pagtutulad o simili. Nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa tono at damdamin. Nagagamit ang bahagi ng pananalita sa pagpapahayag, pang-uring pamilang. Nagagamit ang angkop na mga nakagawiang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag. A. Kilos at galaw ng katawan, halimbawa, kumpas, padyak, tayo, at iba pa. B. Ekspresyon ng muka. Nakabubuo ng tekstong biswal, gaya ng babala, anunsyo, patalastas, at iba pa, batay sa layon. Mga nilalaman. Akda o tekstong naratibo, tulang pambata. Kaugnay na paksa, wika, tayutay, simili o pagtutulad. Di-verbal na hudyat sa pagpapahayag, kilos at galaw ng katawan at ekspresyon ng muka. Tekstong biswal gaya ng babala, anunsyo, patalastas at iba pa. Unang araw. Maikling balik-aral. NMK na. Naalala mo kaya? Sabihin ang posibleng kalalabasan ng sumusunod na pangyayari. Number 1, nagmamadaling tumakbo si Marina sa isang silid na may nakalarawang babae sa pintuan. Ano kayang gagawin doon? Posibleng pumasok si Marina sa banyo sapagkat karaniwang may larawan ng babae sa pinto ng pambabaeng palikuran. Number 2, pista ng patay ang unang araw ng Nobyembre. Marami ang bumibili ng kandila at mga bulaklak. Ano kaya ang gagawin ng mga tao? Posibleng magtutungo sila sa sementeryo upang dalawin at alayan ang dasal, kandila at bulaklak ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Number 3. Ayon sa kasabihan, bawal daw isukat ang damit pangkasal. Labis na naniniwala dito ang dalagang si Maria. Ano kaya ang kanyang gagawin sa kanyang damit bago ang araw ng kanyang kasal? Posibleng hindi niya isusukat ang damit at ipapagawa na lamang ito ayon sa sukat niya upang iwasan ang malas. Number 4, labis ang pamahiin o paniniwala ng pamilya Ramos sa mga kasabihan. Naniniwala sila na kung nakaplano kang umalis ng bahay at may nakasalubong kang itim na pusa,
Bad luck daw ang ibig sabihin noon. Nakaplanong maglaro ng basketball ang anak nilang si James. Subalit sinabi nito sa kanyang ina na may dumaang itim na pusa sa kanyang harapan. Ano kaya ang sasabihin ng kanyang ina? Posibleng sabihin ng kanyang ina na huwag na muna siyang umalis at ipagpaliban ang paglalaro upang makaiwas sa malas. Number 5, nagmamadali at nagsisigaw na pumasok ng bahay si Carlo. Sa labas ng bahay nila ay may isang malaking asong nakaabang. Ano kaya ang nangyari? Posibleng natakot si Carlo dahil hinabol o tinahulan siya ng malaking aso, kaya siya nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Talas, hula, paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Hula rawan. Sa pamamagitan ng picture reveal, pahulaan sa mag-aaral kung ano ang ipinakikita sa larawan. Pagkatapos mabuksan ang larawan, tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang nangyari sa kinalabasan ng nasa larawan. Buksan natin isa-isa. May ideya na ba kayo kung ano ito? Ito pa. Malapit na nating mabuo ang larawan. May naiisip na ba kayo kung ano ito? At narito ang ating nabuong larawan. Ang pangyayari ba sa larawan ay isang kababalaghan o tunay na pangyayari? Ano kaya ang dahilan ng pagkasira nito? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Talas salitaan. Bago basahin ang tula, magtala ng kahulugan ng mga salitang nakasaad sa bawat bilang mula sa diksyonaryo at mula sa iyong sariling pagkaunawa sa salita. Sa unang kolum, makikita natin ang mga salita. Sa pangalawang kolum, kahulugan mula sa diksyonaryo o denotasyon. At pangatlong kolum naman, kahulugan ayon sa sariling pagkaunawa at dagdag na kahulugan o konotasyon. Number 1, kalbo. Tingnan natin ang talaan, mga salita sa unang kolum. Kahulugan mula sa diksyonaryo o denotasyon ang nasa ikalawang kolum. Kahulugan ayon sa sariling pagkaunawa at dagdag na kahulugan o konotasyon sa ikatlong kolum. Number 1, kalbo. Denotasyon, walang buhok. Konotasyon, isang lugar na walang punong kahoy o halaman, gaya ng kalbong bundok. Number 2, basura. Denotasyon, anumang bagay na itatapon dahil hindi na kailangan. Konotasyon, mga kalat sa paligid na sanhi ng polusyon. Number 3, luntian. Denotasyon, kulay berde. Konotasyon, sagisag ng kalikasan, kasariwaan o buhay. Number 4, bato. Denotasyon, matigas na bagay na bahagi ng lupa. Konotasyon, pwedeng gamitin sa pagtatayo o minsan ay ginagamit sa pananakit. Number 5, puso. Denotasyon, bahagi ng katawan na nagpapadaloy ng dugo. Konotasyon,
sagisag ng pag-ibig, damdamin, malasakit o kabutihang loob. Ikalawa at ikatlong araw. Talas, basa. Tekstong naratibo, tulang pambata. Kaugnay na paksa bilang isa, paggamit ng mga nakagawiang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag, kilos at galaw ng katawan, ekspresyon ng mukha. Kaugnay na paksa bilang dalawa, nakabubuo ng tekstong biswal, gaya ng babala, anunsyo, patalastas at iba pa, batay sa layon. Kaugnay na paksa bilang tatlo, nagagamit ang angkop na diksyon o kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa tono at damdamin. Mga bata, basahin natin ang isang tula tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Habang binabasa, gamitin ang tamang kilos ng katawan, ekspresyon ng muka, kumpas ng kamay, tono ng boses at damdamin para mas maganda at mas maipakita ang mensahe ng tula. Ang pamagat ng ating tula ngayong araw ay Kalikasan, Ating Alagaan. Isinulat ni Hanily A. San Diego. Itong kapaligiran o kay gandang pagmasdan, ang luntiang paligid dapat panghinayangan, pagkat napabayaan, nawasak, nasisira, sa labis na kemikal ng abusong pabrika. Di ba ninyo makita malaking pagbabago sa ating kapaligiran na sa ating regalo? Saan man tayo lumingon, kumpol na ang basura, gawa ng mga tao, abuso't balahura. Una, puno't halaman, kalbonat na ubos. Tubig sa mga ilog, hindi na umaagos. Ang hangin nalalanghap, ibinubugang usok. Iba't ibang tambutso't basurang sinusunog. Ikalaway kumilos, agad iorganisa, upang ang ating paligid ang ganday maisalba. Recycle, reduce, reuse, dapat na ugaliin, upang pangangalaga sa kalikasay damhin. Huwag sana ang puso natin gaya ng bato na walang pakialam sa ating kapwa-tao. Huwag sanang mawaglit pangakong dapat tupdin. Ang maraming hangarin sama-samang abutin. Kaya't dapat simulan, kabataan gumampan. Magtanim, kalikasay buhayin. Huli magkapit-bisig, dapat pag-ibayuhin. Nang hindi magsisit, pagbabago'y makamtan. Pagproseso ng pag-unawa, talas isip. Sagutin ang mga tanong tungkol sa kwentong binasa. Narito ang mga tanong. Sagutan natin. Number 1, ano ang paksa ng tula? Ang sagot, ang tula ay tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Number 2, ilarawan ang mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Ang sagot, marumi ang paligid, puno ng basura, kalbo na ang mga bundok, madumi ang ilog at hangin dahil sa kemikal at usok mula sa tambutso at basura. Number 3, sa palagay mo, bakit ito nangyayari? Ang sagot, dahil sa kapabayaan ng tao, kakulangan ng disiplina at walang malasakit sa kalikasan.
Number 4. Paano natin maibabalik ang dating ganda ng ating kalikasan o kapaligiran? Ang sagot, sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno, pag-recycle, pag-reduce at pag-reuse at sama-samang pagkilos ng lahat. Number 5. Bakit mahalagang maibalik natin sa dating anyo ang ating kalikasan? Ang sagot, dahil ito ay regalo sa atin, nagbibigay ng buhay at upang hindi tayo magsisi sa huli. Tekstong naratibo, tulang pambata. Ang tekstong naratibo o pasalaysay ay isang anyo ng diskurso ng pagpapahayag o pagsasalaysay ng isang katotohanang bagay. Tulad halimbawa ng tulang pambata, ito ay nagpapahayag ng sapat na detalye tungkol sa katangian ng isang bagay, tao, lugar o damdamin upang ang isang mambabasa ay makalikha ng isang larawan ayon sa ipinahahayag sa tula. Mahalaga ang estilo, nilalaman at pananalitang ginagamit sa isang teksto upang madali itong maunawaan ng mambabasa. Sa pagbigkas ng isang tulang pambata, may iba't ibang uri ng komunikasyong di-verbal tulad ng galaw ng katawan at ekspresyon ng mukha. Ang mga ito ay ginagamit upang maipahayag ang ating damdamin o nararamdaman. Pag-aaral sa kilos at galaw ng katawan. May kahulugan ang paggalaw ng iba't ibang bahagi ng katawan. Ekspresyon ng mukha. Nagpapakita ito ng emosyon. Halimbawa, masaya kung nakangiti, malungkot kung umiiyak o nakasimangot. Galaw ng mata. Nagpapakita ng katapatan ng isang tao. Nag-iiba ang mensaheng ipinahahayag batay sa tagal, direksyon at kalidad ng kilos ng mata. Halimbawa, paglaki ng mata o paghanga o pagkabigla. Kumpas ng kamay. Maaaring naglalarawan ng isang bagay. Halimbawa, paghampas ng kamay sa mesa, pagpalakpak, pagtaas ng kamay. Sa pagpapakita at pagpapahayag ng ating damdamin, maaaring gamitin ang mga elementong biswal tulad ng babala, patalastas, anunsyo at iba pa. Ito ay isang paraan ng presentasyon ng isang ideya na gumagamit ng mensahe upang maipaabot o maiparating ang mensahe ng mabilis at mabisa tungkol sa mas malawak na paksa. Ilang halimbawa ng tekstong biswal. Babala. Babala. Ito ay ginagamit upang magsilbing paalala o pagbibigay impormasyon upang maiparating sa lahat at makaiwas sa sakuna o aksidente. Kadalasan, ito ay inilalagay sa mga lugar na madaling makita o mapansin. Patalastas. Ito ay anumang mensahe na nagbibigay, nagpapabatid o nagpapaalam ng impormasyon, nagtataguyod ng isang tiyak na produkto, serbisyo o kaganapan. Makikita ang mga ito sa telebisyon, social media, radio, pahayagan, magazine o billboards. Maaaring ito ay nakasulat o nakalimbag sa isang dyaryo, magazine, polyeto at iba pa. Ito ay maaari ding verbal kung saan ginagamit ang boses
upang ihayag ang produkto o serbisyo. Madalas ito sa telebisyon, online selling at SOCMED o social media. Layunin nito na hikayatin ang mga nanonood o nagbabasa na bilhin ang produkto o serbisyo o kaganapan. Anunsyo. Ito ay may ikling pahayag na nagbibigay ng impormasyon ukol sa isang bagay. Maaari itong nanghihikayat, nagbibigay ng panuto o babala. Pinatnubayang pagsasanay. Ipabigkas sa mga mag-aaral ang tula kasabay ang mga di-verbal na komunikasyon gaya ng galaw ng katawan, ekspresyon ng muka, galaw ng mata at kumpas ng kamay. Maaaring ang guro muna ang manguna sa pagsasagawa ng gawaing ito. Pagkatapos ay ipagawa sa mag-aaral. Maaaring bigkasin ng isahan, dalawahan o maramihan. Isaalang-alang ang pamantayan sa wastong pagbigkas. Paglalapat at pag-uugnay. Talas, lapat. Batay sa binasang tula, gumawa ng isang patalastas o babala tungkol sa pangangalaga sa ating kalikasan. Kaugnay na paksa bilang 4. Gamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap, tayutay, simili, o pagtutulad. Paglalapat at pag-uugnay. Suri wikaan. Balikan muli ang mga salitang nalinang sa talas-salitaan. Tanungin ang mga mag-aaral tungkol sa mga kahulugang ibinigay nila sa mga salita. Isulat muli ang mga salita sa pisara at bigyang diin ang pagbibigay sa kahulugan nito sa magkaibang konsepto, ang denotasyon at konotasyon. Narito ang ating sagot kanina na maaari ninyong magamit. Pagproseso ng pag-unawa. Denotasyon at konotasyong kahulugan ng salita sa pagbuo ng pangungusap, tayutay, simili o pagtutulad. Pagproseso ng pag-unawa. Ang denotasyon ay pagbibigay kahulugan mula sa diksyonaryo. Ito ay formal at literal na pagbibigay kahulugan sa salita. Ito ay masistemang pagtukoy ng salita mula sa orihinal na kahulugan. Samantalang ang konotasyon ay dagdag na kahulugan o implikasyon ng isang salita. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang pag-unawa at interpretasyon batay sa konteksto ng salita at paggamit nito. Ito ay maaaring mag-iba-iba ayon sa saloobin, karanasan at sitwasyon ng isang tao. Sa kabuuan, mahalaga ang pag-unawa sa denotasyon at konotasyon upang maipahayag ng wasto at malinaw ang ating mga saloobin at mensahe. Pagproseso ng pag-unawa. Ang denotasyon at konotasyong kahulugan ay ginagamit din sa pagbuo ng pangungusap na may tayutay na simili o pagtutulad. Pinatnubayang pagsasanay. Task for 2. Humanap ng kapareha. Gamitin ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pangungusap. A. Denotasyong kahulugan. Unang kolum, makikita natin ang mga salita. Pangalawang kolum, kahulugan mula sa diksyonaryo o denotasyon. At sa pangatlong kolum, na buong pangungusap. Number 1, kalbo. Denotasyon, isang taong walang buhok.
Pangungusap, si Tito ay kalbo, kaya siya ay nagsusuot ng sombrero. Number 2, basura. Dumi o anumang bagay na itinatapon dahil hindi na kailangan. Pangungusap, itinapon ko ang basura sa basurahan. Number 3, luntian. Kulay berde. Pangungusap, luntian ang dahon ng puno. Number 4, bato. Isang bagay na matigas at binubuo ng mineral, bahagi ng katawan. Pangungusap, napaso ako sa bato sa tabi ng apoy. Number 5, puso. Bahagi ng katawan ng isang tao na tumitibok. Pangungusap, malakas ang tibok ng kanyang puso. B. Konotasyong kahulugan. Number 1, kalbo. Konotasyon, isang bahagi o espasyo at o bahaging inalis, maaaring buhok, puno o talahiban. Pangungusap, kalbo na ang burol dahil wala ng mga puno. Number 2, basura. Konotasyon, maaaring bagay o tao na walang kwenta, silbi o gamit. Pangungusap, tinawag niyang basura ang ideya ko. Number 3, luntian. Maaaring tumukoy sa kalikasan o sa pag-iisip. Pangungusap, gusto ko ang luntiang kapaligiran dahil ito ay payapa. Number 4, bato. Maaaring tumukoy sa pinagbabawal na gamot o mamahaling brilyante. Pangungusap, nadakip siya dahil sa pagbebenta ng bato. Number 5, may uugnay sa pagmamahal o kalooban. Pangungusap, sinunod niya ang kanyang puso sa paggawa ng desisyon. Pinatnubayang pagsasanay. Talas, lapat. Gamit ang Venn diagram, ibigay ang kahulugan ng mga salita ayon sa denotasyon at konotasyong kahulugan nito. Gamitin ito sa pangungusap. Narito ang mga salita: bituin, mahangin, barado, luto, at paso. Bituin. Denotasyon, makislap na bagay sa langit sa gabi. Halimbawa, namangha ako sa dami ng bituin kagabi. Konotasyon, isang tanyag o hinahanga ang tao. Halimbawa, siya ang bituin ng pelikulang iyon. Mahangin. Denotasyon, maraming hangin. Halimbawa, mahangin sa labas kaya nagsara ako ng bintana. Konotasyon, mayabang o mapagmataas. Halimbawa, mahangin siyang kausap kaya iniiwasan siya ng iba. Barado. Denotasyon, may harang o nakabara. Halimbawa, barado ang lababo kaya hindi ito madaluyan ng tubig. Konotasyon, hindi tumatanggap ng opinyon o barado o sarado ang pag-iisip. Halimbawa, barado ang isip niya sa mga mungkahi ng iba. Luto. Denotasyon, pagkain na proseso sa init. Halimbawa, luto na ang kanin, kaya maaari na tayong kumain. Konotasyon, huwad o daya sa laro o paligsahan. Halimbawa, luto ang laban dahil pabor ang hurado sa kalaban. Paso o paso. Sugat dulot ng init. Halimbawa, may paso siya sa kamay dahil sa kumukulong tubig.
konotasyon, nasaktan o nawalan dahil sa karanasan. Halimbawa, nagkapaso siya sa pag-ibig kaya ayaw na niyang magmahal muli. Kaugnay na paksa bilang 5. Natutukoy ang tayutay, simili o pagtutulad sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang teksto. Tayutay, simili o pagtutulad. Pinatnubayang pagsasanay. Talas, basa. Balikan muli ang mga tekstong naratibong tinalakay, tulang pambata. Suriin ang mga salitang ginamit sa bahaging ito ng tula. Huwag sana ang puso nati gaya ng bato na walang pakialam sa ating kapwa-tao. Huwag sanang mawaglit, pangakong dapat tupdin. Ang maraming hangarin, sama-samang abutin. Tanong, ano ang napansin mo sa mga salita o pahayag mula sa tula? Mayroon bang paghahambing sa mga salita? Ang sagot, oo, meron. Huwag sana ang puso nati gaya ng bato. Ibig sabihin, ang puso ay inihahalin tulad sa bato. Isang paghahambing gamit ang gaya ng na nagpapahiwatig ng kawalan ng damdamin o pakikiramay. Sunod, huwag sanang mawaglit, tila dala ng hangin. Ang pagkawala ay inihahambing sa dala ng hangin. Isang malikhaing paraan ng pagsasabing ito ay bigla, hindi inaasahan o madaling mawala. Pagproseso ng pag-unawa, natutukoy ang tayutay, simili o pagtutulad sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang teksto. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapahayag na gumamit ng talinghaga o di karaniwang salita upang bigyang diin ang saloobin ng naghahayag. Gumagamit din ito ng mga di-literal na pananalita upang maging mabisa ang ibig sabihin ng pahayag. Isang halimbawa ng tayutay ang simili o pagtutulad. Ang simili o pagtutulad ay ditiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang tulad ng paris ng, kawangis ng, gaya ng, tila, sim, sing, magkasing, at iba. Halimbawa, 1. Tila yelo ang lamig ng kanyang mga kamay dahil sa kaba. 2. Ang iyong mukha ay gaya ng maamong tupa. 3. Simbilis ng hangin ang iyong mga tingin. 4. Paris ng malamig na kape ang iyong pakikisama sa amin. Ang mga salitang may salungguhit ay tila, gaya ng, simbilis, at Paris. Pinatnubayang pagsasanay. Talas, isip. Piliin ang mga tayutay na simili o pagtutulad na ginamit sa tula. Isulat ito sa loob ng graphic organizer. Basahin natin ang isa pang tula na may pamagat na Inang Kalikasan. Isinulat ni Hanily A. San Diego. Ang inang kalikasan, likas na kayamanan. Tulad ng isang gintong, dapat nating ingatan. Pakamahalin natin, dapat pang alagaan, upang ang salinlahi
ito'y pakinabangan. Tubig sa ilog nooy malakristal sa kinang, malinis at malamig, masarap malinamnam. O kay sarap pakinggan, huni ng kagubatan, tila isang musikang maaaring sabayan. Anahaw sa paligid, sampagitang bulaklak, gaya ng tala sa langit, nagdudulot ng galak. Talampas, bundok, burol, kapatagang luntian, singganda ng diwatang katangi ay kariktan. Pinatnubayang pagsasanay. B. Tukuyin sa loob ng mga pangungusap ang mga salitang may pagtutulad o simili. Isulat ito sa loob ng talahanayan sa ibaba. B. Konotasyong kahulugan. Unang kolum, makikita natin ang tayutay o simili. Pangalawang kolum, pinaghambing na mga salita. Pangatlong kolum, kahulugan. Number 1, ang iyong mga tingin ay parang mga bituin. Pinaghamping na mga salita, mga tingin at mga bituin. Kahulugan, magaganda o kumikislap ang mga mata. Number 2, paris ng ating buhay. Ang kalikasan ay hulog ng langit. Pinaghambing, buhay at kalikasan. Kahulugan, mahalaga o biyaya ng Diyos. Number 3, simbangis ng tigre kung magalit si Mang Jose. Pinaghambing, si Mang Jose at tigre. Kahulugan, matindi o nakakatakot magalit. Number 4, gaya ng tao, ang mga halaman ay may buhay rin. Pinaghambing, tao at halaman. Kahulugan, ang halaman ay may buhay din. Number 5, tila bulang naglaho ang aming bahay dahil sa bagyo. Pinaghambing, bahay at bula. Kahulugan, biglang nawala ang bahay. Paglalapat at pag-uugnay. Talas, lapat. Kumpletuhin ang pangungusap na nagpapakita ng pagtutulad o simili. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian. A. Kamay. B. Mata. C. Muka. D. Labi. At E. Paa. Number 1. Simpula ng mansanas ang iyong mga D. Labi. Number 2. Tila bituing nagniningning ang kanyang mga B. Mata nang makita ang ama. Number 3. Singlambot ng buhok ang kanyang mga A. Kamay. Number 4. Parang barko ang sukat ng E. Paa ng kuya ko. Number 5. Parang anghel ang C. Mukha ng aking bunsong kapatid. Kaugnay na paksa bilang 6. Nagagamit ang bahagi ng pananalita sa pagpapahayag, pang-uring pamilang. Basahin nating muli ang Kalikasan Ating Alagaan, akda ni Hanily A. San Diego. Itong kapaligiran o kay gandang pagmasdan, ang luntiang paligid dapat pang hinayangan, pagkat napabayaan, nawasak, nasisira sa labis na kemikal ng buong pabrika. Di ba ninyo makita malaking pagbabago sa ating kapaligiran na sa ating regalo? Saan man tayo lumingon,
kumpol na ang basura, gawa ng mga tao, abuso't balahura. Una, puno't halaman, kalbunat na ubos. Tubig sa mga ilog, hindi na umaagos. Ang hanging nalalanghap, ibinubugang usok. Iba't ibang tambutsot, basurang sinusunog. Ikalaway kumilos, agad iorganisa, upang ating paligid ang ganday maisalba. Recycle, reduce, reuse. Dapat na ugaliin upang pangangalaga sa kalikasay damhin. Huwag sana ang puso nati gaya ng bato na walang pakialam sa ating kapwa-tao. Huwag sanang mawaglit pangakong dapat tupdin, ang maraming hangarin sama-samang abutin. Kaya't dapat simulan, kabataan gumampan, magtanim, kalikasay buhayin. Huli magkapit bisig, dapat pag-ibayuhin, nang hindi magsisisit, pagbabago'y makamtan. Ano ang napansin mo sa mga may salungguhit na salita mula sa tula? Number 1. Ang maraming hangarin, sama-samang abutin. Number 2. San man tayo lumingon, kumpol na ang basura. Number 3. Una, punot halaman, kalbonat na ubos. Number 4. Ikalaway, kumilos, agad iorganisa. Number 5. Huli magkapit bisig, dapat pag-ibayuhin. Ang mga may salungguhit na salita ay maraming, kumpol, una, ikalaway, huli. Pagproseso ng pag-unawa. Nagagamit ang bahagi ng panalita sa pagpapahayag, pang-uring pamilang. Pang-uri. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Ang pang-uri ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa isang pangalan, gaya ng tao, bagay, hayop, lugar at iba pa, o panghalip sa pangungusap. May 3 uri ng pang-uri. Number 1, pang-uring panlarawan. Number 2, pang-uring pantangi. At number 3, pang-uring pamilang. Ang pang-uring pamilang ay nagsasabi ng bilang, dami o posisyon sa pagkakasunod-sunod ng pangalan. May ilang uri ng mga pang-uring pamilang. A. Patakaran o patakarang pamilang. Ito ay nagsasaad ng aktual na bilang ng tao o bagay. Ito ay mga basal na bilang o numeral. Halimbawa, mayroong isang lalaki na kumakatok sa pinto. Halimbawang mga salita, 1, 2, 3, 4, 5. B. Panunuran o panunurang pamilang. Ito ay nagsasaad ng posisyon ng pangalan sa pagkakasunod-sunod ng mga tao o bagay. Sinasabi ng mga ito kung pangilan ang tao o bagay. Halimbawa, ako ang ikatlong mag-aaral na napiling lumahok sa paligsahan. Mga halimbawang salita, 1, ikalawa, ikatlo, ika-4, ika-5. C. Pamahagi o pamahaging pamilang. Ito ay nagsasaad ng bahagi ng kabuuan ng pangalan. Ang unlaping tig ay nagsasaad ng pantay na pamamahagi
o equal distribution. Ginagamit ito kapag ang bilang ng bagay na ibinigay o natanggap ay pare-pareho. Maaari rin na may anyong bahaging bilang o hating bilang, fraction sa Ingles. Ang pamahaging pamilang. Ginagamit din ang salitang bahagdan o porsyento pagkatapos ng bilang para sa bahagi ng 100. Halimbawa, tig-5 candy ang ibinigay sa mga bata. 2.5 baso ng malamig na tubig ang kaya kong inumin. Halimbawang salita, kalahati, 3, 4, 5, 6. D. Pahalaga o pahalagang pamilang. Ito ay nagsasaad ng halaga o katumbas na pera ng bagay o anumang binili o bibilhin. Halimbawa, nakatanggap ako ng 100 pisong load kahapon. Halimbawang mga salita, piso, 2 piso, 5 piso, 10 piso, 20 piso. E. Palansak o palansak na pamilang. Ito ay nagsasaad ng pagpapangkat ng mga tao o bagay. Tinutukoy nito ang bilang na bumubuo ng isang pangkat ng tao o bagay na pinagsama-sama. Halimbawa, ang palansak na pamilang na dala-dalawa ay may kahulugan sa Ingles na by twos, in pairs, o in groups of 2. Halimbawa, dalawahan ang mga upuan sa bus na ito. Mga halimbawang salita, 1 dosena, 1 pares, 1 kawan, 1 bungkos, at 1 hanay. F. Patakda o patakdang pamilang. Ito ay nagsasaad ng tiyak na bilang ng pangalan. Ang bilang na ito ay hindi na madadagdagan o mababawasan pa. Halimbawa, iisa ang pangarap ni Jessie at ito ay maging isang tanyag na mang-aawit. Halimbawang mga salita, 6, 7, 8, 9, at 10. Pagproseso ng pag-unawa. Talas, isip. Punan ng angkop na pang-uring pamilang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Narito ang mga pagpipilian. Iisa, kalahating, milyon-milyong, 100 piso, unang. Number 1, patlang puno ang pinuputol para gawing papel at iba pang kasangkapan. Number 2, patlang ang pangarap ng sambayanan para sa kalikasan. Ang muli itong maibalik sa dating ganda. Number 3, sa tahanan, patlang nagsisimula ang mabuting pag-uugali. Number 4, ang nangongolekta ng basura ay binigyan ko ng patlang pambili ng merienda. Number 5, patlang sakong bigas ang ibinigay ni Mang Rene sa pamilya ng nasunugan. Narito naman ang mga tamang sagot. Number 1, milyon-milyong. Number 2, iisa. Number 3, unang. Number 4, 100 piso. Number 5, kalahating. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Talas, lapat. Kumpletuhin ang panata sa pamamagitan ng pagpuno ng mga detalye. Gumamit ng pang-uring pamilang kung kinakailangan. Pagkatapos, isagawa ang panatang pangkalikasan. Bigkasin ito sa harap ng iyong guro at mga kaklase. Narito ang panata na iyong sasagutan.
Pabaong pagkatuto, lakas, isip. A. Ano ang dapat isaalang-alang sa pagbasa o pagbigkas ng tula? B. Gamit ang meta cards, magbigay ng isang salita na may denotasyon at konotasyong kahulugan na natutuhan mo sa aralin. Gamitin ito sa pangungusap. C. Gumawa ng isang paalala tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. Gawin ito sa short bond paper. D. Bumuo ng pangungusap gamit ang simili o pagtutulad. Gawing gabay ang larawan sa ibaba. Narito ang larawan. Narito naman ang halimbawang sagot. Ang ngiti ng bata ay kasing tamis ng tsokolate. Pagninilay sa pagkatuto. Ano ang natutuhan ko? Lagyan ng check ang hanay ng angkop na damdaming tumutukoy sa iyong natutuhan ngayon. Narito ang mga kasanayan. Para sa ating pagsusulit, punan ang bawat patlang ayon sa larawan upang makabuo ng pangungusap na may simili o pagtutulad. Number 1. Ang puso mo ay gaya ng bato. Number 2. Ikaw ay tulad ng bituin, nagniningning sa kagandahan. Number 3. Tila nakahiga sa pera ang pamilya Pacquiao sa sobrang yaman. Number 4. Para kang apoy na sumusunog sa aking puso. Number 5. Singlamig na ng yelo ang damdamin niya sa'yo. B. Bilugan ang angkop na gamit ng pang-uring pamilang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Number 1. Walong o unang basong tubig araw-araw. Ang sagot, 8. Number 2. Ako ay nasa ika-4 o 1.5 na baitang na. Ang sagot, ika-4. Number 3. Tayo ay may 10 o 100 pisong daliri sa kamay. Ang sagot, 10. Number 4. Gamitin sa pakikinig ang ating 2 o 5 tainga. Ang sagot, 2. Number 5. 10 o 3 piso lamang ang baon kong pera. Ang sagot, 10. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!